train yourself to be fruitful para hindi ka humihingi, ikaw pa ang nagbibigay. 2 Corinthians 9:6, remember this saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Konti ang tanim, konti ang ani. Maraming tanim, maraming ani. Invest in, give to many ventures. Give to many potential helpers and givers. Ecclesiastes 11:1-2. Be generous and someday you will be rewarded. Share what you have with 7 or 8 others because you never know when disaster may strike. Sabing ganun. Maging palabigay ka at magagantimpalaan ka pagdating ng araw. Magbigay ka sa 7, 8 iba-ibang tao kasi hindi mo alam kung sino dyan ang magsusukli, kung sino dyan ang magbabalik sa'yo. So don't put all of your eggs in just one basket. Don't be kind and nice to just one person. Paano kung pagdating ng araw, selfish pala siya? O nagkaroon siya ng asawang selfish, edi wala ka na. O ang bait-bait niya, bigla siyang nadaganan ng natutumbang puno ng kamatsili. Natusok siya ng tinik ng kamatsili at na-infect siya at bigla siyang namatay. Edi wala na, kaisa-isa lang yung minahal mo, namatay na, wala na. Kaya sabi, damihan mo. Be kind to many. Ganon din yung negosyo. Huwag lang isa. Diversify a little bit. Para pag hindi uso yung isa, hindi kumikita, may isa ka pang pwedeng asahan. Don't put all of your eggs in one basket. At huwag kang kung may isang ginawang tama ay tama na. Dapat sige ka pa ng sige. Kasi hindi natin alam kung alin sa mga project natin ang makiklik. Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows? Your work might pay off and your seeds might produce, or whether both will do equally well. So, ganun, may ginagawa ka ng ganito, may ginagawa ka pang iba. Hindi isa lang. Para pag inabot ng dilubyo yung ginagawa mong isa, may isa ka pang pwedeng sandalan at asahan. And remember, in the context of our topic, giving is actually investing. Kaya mga maramot, hindi nagbibigay, ang totoo, hindi sila namumuhunan, so huwag silang umasa ng tubo. Huwag silang umasa ng harvest kasi hindi sila nagtanim. But beyond just investing, give for enjoyment. Isang sikretong balong ng kaligayahan ang pagbibigay basta't galing sa puso. At hindi masama na sa paggawa mo ng mabuti sa kapwa ay umaasa kang gagawa ka niya ng mabuti. Normal lang yon. Hindi masama sa isang magulang na ibigay ang lahat-lahat sa kanyang mga anak at inaasahan niyang pagdating naman ng araw ay ibigay ng mga anak niya ang lahat-lahat sa kanyang katandaan. Hindi masama yon. That's the law of life. 1 Corinthians 9:10, whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. Sino man daw ang nagbubungkal ng lupa, nag-aani, dapat ginagawa niya dahil umaasa siya na meron siyang parte sa ani. Hindi siya bungkal ng bungkal, tanim ng tanim, hirap ng hirap, tapos wala naman pala siyang mapapala. So hindi masamang mag-isip na may mapapala ako sa ginagawa kong mabuti. Normal lang yun. That's the law of nature. Plant to harvest, and it's not wrong to expect to harvest if you planted. Ikaw na tinaniman ng mabuti, ginawa ng mabuti, ang masama ay kung di ka magsukli, di ka magbalik, di ka magbigay. 2 Timothy 2:6, and farmers who work hard are the first to eat what grows in that field. Yung naghirap sa'yo, yun ang dapat unang makinabang kung ikaw ay mabunga na. Nagtaguyod sa'yo, nagmahal sa'yo, nag-alaga sa'yo, tumulong sa'yo, nagpahiram sa'yo, nagpautang sa'yo, yun ang dapat makinabang pag ikay mabunga na. Huwag mo dapat kinakalimutan yun na parang walang nangyari. Maraming mga kapatid, matapos paghirapan na tulungan ng kanilang mga ate, mga kuya, maging ng kanilang magulang, oras na nagkaasawa na, nakaka-amnesia. Wala nang alam na
gawa ng mabuti, kundi asawa niya. At kung nagkaanak, yung anak niya, nakalimutan na yung magulang, nakalimutan na yung mga tiyo, mga tiya, nakalimutan na yung ate at kuya. Kasi ang mundo niya, umikot na lang sa kanyang asawa at anak. No! Gawan mo ng mabuti ang iyong asawa at anak, pero huwag mong limutin ang lahat ng tumulong sa'yo. Kailangan kasama sila sa ani, kasi sila ay nagtanim. Kaya masama naman yung, kung meron tayo dahil pinapauso, yun yung pagiging mapagbigay, hindi pagiging maramot. Kasi kung minsan, pag naging madamot ka, yan ang kokopyahin ng lahat. Lahat madamot na. Pero pag may nagbigay, lahat naman nagbibigay din. Magpauso tayo kung ano yung mabuti, kung ano yung maganda. And those who are blessed should expedite becoming blessings themselves. Pagka ikaw ay tumatanggap, dalian mo yung panahon na matatapos ang pagtanggap mo para mabaligtad mo na ikaw naman na magbigay. Dapat goal natin yon. Ang aking pangarap ay tumigil umasa, tumigil humingi, kundi mabaligtad ito. Ako naman ang makapagbigay. Ako naman ang pwedeng asahan. That is the circle of a godly life. From receiving to giving. And that is what God would like to see happening in our lives.